ba si Joel Villanueva? Yan po yung tanong natin ngayon sa ating vlog ngayon. At ito ay papasta natin ang yung nangyari na pagtutuos o paghihiring, pagharap ni Joel Villanueva at saka yung umaakusa sa kanya. Yung umaakusa sa kanya ay si Engineer Bryce Hernandez na sabi niya ay itong si Joel Villanueva ay noong panahon ng 2022 ay humingi ng multi-purpose building na project worth 1.5 billion. So ano bang ang sistema? Mamaya, i-discuss muna natin palitan at saka yung aking dito ay mukhang nahihiwagaan ako at hindi pwede mangyari kung batas sa pag-usapan natin na pwede pala manghingi ang isang senador ng proyekto sa DE, di ba, sa Secretary ng Department of Public Works and Highways. So, yan po ang pag-usapan natin. Pero bago yan, mas maganda dito, pag-usapan natin dito sa ang akusasyon ni Bryce Hernandez ay merong, yung kay Jinggoy, merong ibinaba daw na siningit o pondo si Jinggoy para sa kanyang tinatawag na flood control project na 355 million. Pagkatapos, si Joel Villanueva naman daw ay may binaba na 600 million na flood control project. So, ngayon, ang tanong dyan, totoo ba ito? Totoo ba yung may pundo? Ngayon, nauna pa ito, bago yan sa paghaharap, yung wala pa yung Senate Blue Ribbon hearing na pinamumunuan ngayon ni Panfilo Lacson, ay kinonfirma ni Panfilo Lacson na mayroong 355 billion na proyekto, na proyekto na ba sa pangalan ni Jinggoy Estrada. At pero sinabi niya na wala raw proyekto na flood control project sa 2022 o 2023 na budget para sa 600. So parang inabsulto nila si Joel Villanueva. Pero ngayon, bago pag-hearing kanina, ay kinlaro pala ni Senator Lacson na yung meron parang 600. Kaya lang, doon natatagpuan sa unprogrammed fund. So, hindi lang sinabi ni Ping Lacson kung napunduhan ba yung unprogrammed fund o hindi. Kasi bago magagamit po ang unprogrammed fund na mga flood control project, ay kailangan may pondo, makahanap ng sariling pondo. At bakit pala, para maintindihan nyo, dalawang klase po yung pondo sa budget ng bansa. Yung pondo na may nakalaang pondo ay yung budget pala na may nakalaang pondo, ang tawag po dyan ay programmed or allocated budget. Yung word na allocated or allocation. Pagkatapos naman po, yung isang klase ng budget ay yung ginawang budget na gagawin pagkagagasan sa kasakaling may pera. Ngayon, dito mo lang malalaman na yung unprogrammed fund pala ay pinagkakitaan. Pinagkakitaan in the sense na yung mga mga congressman na nagsasabi na naglagay ng pondo na yan ay magaling maghanap kung saan makahanap ng pondo para ilagay. At kung makahanap sila ng pondo, malaki ang singil nila sa mga kontraktor. Kasi nagkaroon ng pondo dahil sa kanilang effort. Otherwise, manatiling pondo lang yun na walang manatiling budget na walang pondo.
mas maganda siguro tawagin mas manatiling project na walang pondo. Yan ang mangyari. So anyway, ang nangyari po rito ay di. Nung nagsalita na si Lacson na mayroon palang pondo sa program fund, so nagtuo si Joel Villanueva, kinumpronta niya si Bryce Hernandez. Hello, Ma'am Roadster, maayong aga. Tapos ito na ngayon, ipapakita ko ngayon. Ngayon, pagkumpronta nila, ay Amir, Muti, alaikum assalam. Sa pagkumpronta naman ni Joel Villanueva sa kay Bryce. So, lumalabas ang hindi lang si Bryce, yung isa pala, yung kasama ni Bryce. Kalimutan yung pangalan. Mamaya, maalala natin yung pangalan nun. So, hindi si JP Mendoza o yung isa. Sabi niya, nakapicture daw siya. Pinicturean daw niya yung cellphone ni District Engineer Henry Alcantara. Ibig sabihin, yung message sa cellphone, di ba ang alam natin, pag may cellphone tayo, screenshot. Pero doon, hindi screenshot, kuno disappearing message daw yun. Ngayon ka lang ako nakakasalamuha, mayroon palang message na kapag tapos mo mabuksan, mabasa, ay magdi-disappear. So, kahit yung Viber, hindi naman nagdi-disappear. Yung WhatsApp, hindi rin nagdi-disappear. Yung Telegram, hindi rin nagdi-disappear. Kahit ano pang iba. Kahit yung Messenger, hindi nagdi-disappear. So, nevertheless, yun ang palusot, no? Sabihin natin na palusot. Tapos, picture-lecturean, pag binasa mo, nagsasabi doon na si Joel ay nanghihingi ng pondo. Naghingi ng project. Multi-purpose project daw. Pero ang sagot ay wala ng project, kundi flood control na lang, wala ng multi-purpose. So, ganun ang konteksto ha. Ibig sabihin po, meron tayong sitwasyon na ang secretary pala ng DPWH ay may kapangyarihan maglipat-lipat ng pondo. Which is bawal naman sa batas, bawal sa Constitution. Hindi ko alam kung bakit ganito ang kwento ng grupo ni Bryce Hernandez. Para maidiin din si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva naman ang problema kung paano niya mailusot sarili niya. Ang kanyang ginawa, rather is, kung pinakita mong cellphone mo at pinicturean mo, iba yun kaysa screenshot. Kasi ito, cellphone, pinicturean ng cellphone. So, paano ngayon niya? Sabi niya kung cellphone, pinicturean cellphone, pwede pong palitan. Which is, sinubukan ko. Halimbawa, si Amil Muti, padala ka ng message sa akin. Kahit sa anong gamitin mo, Viber, WhatsApp, o di kaya Messenger, ang gagawin ko lang is, pagpadala mo sa akin, yung palitan kong pangalan mo, na mag-i-edit ako, i-edit ko lang sa aking cellphone. Halimbawa, Viber, i-edit ko ang pangalan mo sa akin. Gagawin kong Joel Villanueva. Tapos ang text mo sa akin, pahingi ng project. So ngayon, nakaya ko, nagawa ko, pinalitan ko. Nung pinalitan ko na Joel Villanueva nga nag-appear. So iyan ang punto si Joel Villanueva. Pero ang aking tanong, bakit hindi natin suriin ang hindi mo kayang palitan dyan? Tingnan anong number nung Joel Villanueva na ginagamit. Ano ang cellphone number? Kasi ang number, hindi mo pwedeng palitan. Yung name ng nagpadala ay pwede mong papalitan. So ito, pakinggan natin ngayon ang palitan nila ng ano. At habang pinapalabas ko, every now and then magko-comment ako. Ito po yung actual ng hearing kanina sa Blue Ribbon. Avail of Senator Jinggoy's request kanina to have some ample time, Mr. Chairman. With the permission of the other members, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remark. Okay, may tanong na dito si Elizabeth Angmi. Kinsa man sir ang senador nakadawat Manny Palihog Isolte
So far, ang sinasabi rito na nakatanggap ng pera ay si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada. Tapos, pero yung tanong naman kay Diskaya naman ay hindi, tanong din sa kanya kay si Bryce ba yun? Nagtanong na mayroon pa daw iba. Si Bryce Hernandez, sabi niya mayroon pang ibang senador. Hindi lang niya dala yung kanyang cellphone. So, yan. So, big sabihin, so far, itong dalawang senador ang pinangalanan niya. So, magpatuloy tayo. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Yeah. Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng Yes po, sir. you're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung Nais ko lang i-correct para si Mr. Rosado Aquino. Wala pa pong inamin si Alcantara. Anyway, actually, dinideny nga ni Alcantara ito, yung text message. RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for Mabilisan natin perjury, na para which mabilis. is up to 12 years of imprisonment per count. Actually, kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina, pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-apat na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo 12 years ba yung kubukulong sa isang perjury? doon sa camera. Can you stop my... Yan. Pwedeng pakibasa mo, JP. Yan ito po yung testimonya ni Mr. Mendoza. Si GP Mendoza naman pala ito. So, ang tanong ni Chairperson Tere Ridon, yan itong sagot niya. Sa yung, sir, yung picture, yung tungkol sa picture ko noon na pagkatapos makonfirma si Bunuan bilang sekretary ng DPWH. Sabi niya, sir, sabi ni Mr. Mendoza, sir, yung picture po na yan ay noong October 2023. Actually, dapat 2022 ito. Kasi wala namang confirmation ng secretary noong 2023. 2022 lang siya. Na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung picture sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pundo. Subalit, siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader siya noon at that time. And member daw siya ng Commission on Appointment. So in other words, kung paniwalaan natin itong message na ito, yung sagot ni Mr. Mendoza kay Tere Ridon sa House of Representatives ay lumalabas po na si Joel Villanueva ay pinagmamalaki niya yung kanyang pagiging majority floor leader at pagiging member ng Commission on Appointments. Okay? So proceed tayo. Mamaya na natin pag-usapan. JP, yung binanggit mo dito sa camera, verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, pasensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung
Pwedeng picturean ko pa para Yung pinalaki. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng commission on appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023. Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022, nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir, Binasa niyo po yung transcript eh. check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po kasi... Sige, para maliwanag. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity. Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina. Okay, meron lang akong comment dito. Chinek ko po sa records. Yung confirmation ni Manuel Bunuan bilang secretary ay nangyari po noong November 22, 2022. So, hindi October. So, diyan, makakalusot kaya si Joel Villanueva dyan sa katotohanan na hindi tama yung petsa ng litrato na kung saan pinapakita na nagpa-picture si Manuel Bunuan sa mga senador at congressmen pagkatapos siyang ikumpirma na sekretary siya ng DPWH. So, yan ba magagamit niya? Tingnan natin, pagpatuloy natin. Basta tandaan ninyo, mali po yung litrato na sinasabi ni Mendoza. Imbis na 2023 na sinabi niya October, ay dapat yung litrato yun nakuha yun noong November 22, 2022. May legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Hindi, ito po para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none? Sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message. Yan ang cellphone ha. Ang aligasyon dito, pinapapicturan ni Henry Alcantara daw puno yung cellphone niya kay JP Mendoza. At anong laman? Mamaya tingnan natin. Message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit doon sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialak ng po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Ngayon, naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's not... ngayon, diyan ako naguguluhan sa sagot nila. Bakit pa ako naguguluhan? Kasi po, nakalagay po sa konstitusyon natin, bago po ilabas yung mga pondo na naka-item, ay naka-item na nakalagay na kung saang probinsya ilalagay, saang distrito. At kung nakalagay niyan halimbawa 10 sa Bulacan na pag-isipan natin. Kung 10 sa Bulacan, ang nakalagay ang item, ang location ng proyekto, kung saan banda, anong ilog, kung ano, lahat nakalagay. Ang ibig mo bang sabihin ay pwedeng iutos ng sekretary kung sinong senador pagbibigyan? Paano na lang kung ang nagsimingit niya si Saldico?
Papayag ba si Saldico na kayo mapunta kay Joel Villanueva? Yan ang tanong. So, hindi ako komportable at hindi ako naniwala na pwede mangyari na nanghingi si Joel ng 600 million na pondo. Pero kung sinabi niya na pondo yan na siningit ni Joel Villanueva mula sa Senado pa lang, ay maniniwala ako. Pero ang problema ko po rito na hindi ako maniniwala ay na kung kay Joel ngayon is si Bunuan pa naghanap kung anong maibibigay kay sa proyekto ipapangalan kay Joey Villanueva. Malabo, di ba? Okay, pagbigyan natin sila. Nothing there. Kahit na Actually, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bunoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Yung katulad nga po ng sinabi ni Nagpapanik D. na Henry si noon, Joel kung Villanueva. nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, Itigil ko nga yan. Lumalabas dito na ayon sa kwento na pwede palang ipamimigay ng sekretary yung mga project. Kung ako tanungin mo, hindi pwede mangyari yan eh. Unang-una, mayroong sariling congressman dyan. Makikialam talaga ang congressman dyan at ang congressman sa 1st District ng Bulacan ay walang iba kundi si Attorney Danilo Domingo. Papayag ka ba, Lakay? Lakay Danny Domingo? Papayag ka ba na papupunta kay Joel Villanueva ang 600? O yun ang pinagtatakahan ko na hindi pwede mangyari ayon po sa batas. Kasi ginawa na ng batas yan na ilalagay sa Bulacan at hindi pwede malalaman ipamigay kung kani-kanino. Ang ibig sabihin ba, kahit sino, halimbawa, magsabay, mag-agaw-agaw, 2 senador, pag-agawan ni Jinggo yun, pwede mangyari yun? Mali sistema. Ang pwede lang mangyari dyan, halimbawa kay Jinggoy, may 355 daw, dinownload. Ibig sabihin, sa pundo na insertion na siningit ni Jinggo yun. Pero kay Joel, wala akong narinig na pinasingit ni Joel. Bagko sila pa umamin na ang hinihingi ni Joel Villanueva ay multi-purpose building. At wala raw sila maibigay na multi-purpose building, kundi flood control project. Ang labo naman. Pinamimigay nyo? Kayo ba may authority kayo magdesisyon? Kung paano, kung ilang ipamimigay ninyo, kung sino-sino senador, sino-sino congressman? Ang pwede po mangyari dyan, nung si Joel mismo nagsingit ng pundo, tapos sasabihin niya kay Bryce, o di kay Alcantara, o di kay JP Mendoza, proyekto ko yan. Yung 600, ibigay nyo sa akin, bahala na kayo maghanap ng kontraktor. Ibigay nyo yung para sa akin na 30%. Ganun po dapat sana nangyari. Pero anyway, pakinggan natin kahit medyo magulo. kung hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit, naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million, na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung Mas lalong lumabo ang kwento. Para lang daw nila mapagbigyan si Joel Villanueva, pupunta sila sa mga kontraktor at hingi ng 25%. At i-accommodate nila, ibibigay nila kay Joel Villanueva. Paano yun mangyari? Tsaka maawatan. Grabe. yung project po, lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, So, inamin na nga rin JP Mendoza na yung 2023 daw lumabas. Ibig sabihin, ang tamang petsa nun ng picture na yun na kung saan nandun si Manny Bunuan ay dapat 2022. Kasi sila ngayon nagsabi na lumabas na ang pundo ay 2023.
So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan nila na pundo noon, sa panahon na yun, October 2022, ay yung pundo para sa 2023 General Appropriations Act. Ito ko po. Check natin. Saling pa-flash. Kasi paputol na yung nakakita. Ayun, ipapakita yung message, basahin natin. Sabay-sabay. O, kita mo, kita ko na malabo ang kwento. Kay Jinggoy, wala akong problema kasi sinabi Mr. Chairman, si Jinggoy daw nag-insert ng pundo. not germane to my questions kasi, Ma'am Yung Secretary. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturean po sa akin Sino kausap ni Senator Joel? CDA Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturean po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ano ba kaya ang app na disappearing ang message? Hindi ko maintindihan. Sige, bigyan niyo ako mga listeners ko. Ang binigay mo raw, list of projects? Hindi ko Apo, isip kumbaga, kung ano. Noong yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa, yung nando sa thread? Oh, yan Nung ang tanong. nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-usap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang confirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, my school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there's no such thing as flood control, Your Honor. Oh. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. Ibig sabihin, hindi inaamin ni Alcantara na nag-message sa kanya si Joel para sa flood control. Kundi, ang inaamin niya, may message si Joel sa kanya na multi-purpose building ang hinihingi. Pero problema, ang tanong na hinihingi, pwede ba mangyari yun? Can the secretary decide? May decision ba siya? Batas na naglagay dyan na 10 proyekto sa Bulacan. Pwede pa mabigay dyan sa kahit sino senador manghingi. Kung lahat ng senador manghingi, paano yung hati-hatiin yun? Kulang ata sa logic ito. Sige lang, diretso lang. Ayan, Senator Joel, please continue. thank you. Bidaw as it may, Mr. Chairman, JP 2022, 2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked. Malabo ang kwento kasi malabo rin ang tanong. Ricky Atong Lotero, may setting dyan sa apps na sa iset mo, disappearing message. Ibig sabihin, pwede pala yung depende sa app siguro. Pwede ka pipili kung, di ba Ricky Atong? Pero ibig sabihin, pag hawak ko yung messenger, meron din bang option yan? Gawin kong disappearing. Anyway, Ben Reclamador, disappearing message. After ma-read ang message, automatic nadidelete. Merong option na ganon. Anong app ang ginagamit na merong ganon? Gusto ko lang maintindihan. Kasi ako, never pa ako nagkaroon ng message kahit sa WhatsApp ko, sa Telegram ko, sa Viber, sa Messenger, ay hindi ko pa nasubukan yung option na disappearing. Kaya po, I'm proud to tell the whole world na yung mga message ko sa cellphone ko kahit noong 2018 ay nandito, hindi pa nabubura. Yan pong sa akin. Kasi una-una, naka-cloud ako. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan magbura para mapuno yung memory ko kasi naka-cloud ako. Sige, balik tayo dito. Tingnan natin itong flood control. Secretary Bonoan, Regional Director Tolentino, was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala. Ibig sabihin, kung kinatsaba man ni Joel o hindi, ang tanong ni Joel kay Engineer Henry Alcantara ay kung meron bang pagkakataon na nanghingi ako sa iyo para sa flood control projects. Wala daw. Mr. Chairman, was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor? Any contractor? Meron daw ng panahon ba, pagkataon na nanghingi na nakiusap si Joel Villanueva para sa mga kontraktor? Na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor.
Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan doon sa sinabi nyo, doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. So, yan ang tanong. Pero Pero, si Bryce, Mr. Chairman, Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa Kamara, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Bryce, naalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala po tingnan natin Yan daw yung message. So, congressman. Yung congressman. Parang Bryce, may nag-message sa kan. Next message will disappear after 1 day. Disappearing message. Yan pala may option pala. So, Bryce, idiin mo si Senator Joel dito. Kanino nang galing? Tapos, basta kayo na bahala sa akin, batchmate, huwag nyo na lang ako ibalik sa Senate. So galing ito kay Congressman Terry Ridon. So, nag-text si Congressman Terry Ridon kay Bryce kasi kaklase niya sa Lord's School, Quezon City. Na pinapadiin, didiin si Joel Villanueva. Okay, sige. Tingnan natin. palagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung message na yan? So, walang numero. Ibig sabihin, kung walang numero, ano yan? Hindi natin alam. Ano bang type na yan? Viber ba yan? O Messenger? Parang Messenger eh. Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce, sumagot. Basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Sige nga, tingnan natin kung paano paano dayain. Sige, tingnan natin. Yan. Pinalitan niya pangalan, ginawa niya ang Bryce. Okay. Ang 20 seconds, tapos Mr. ginawa niya congressman. Tapos mag-message siya kunwari. So anong lalabas? Galing kay Bryce, papunta kay congressman. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi, baka Maniniwala ba ito kay Joel dyan? Sa akin, sinubukan ko yan. Pero, yung number, andun pa rin. Although hindi nakikita ang number kapag mag-screenshot, pero yung number, pag binuksan mo, pinalitan mo, nandun, the same number pa rin. 2022. Pakita din po natin kung paano mag-alter sa metadata of an image. Ayan. So, ginawang 2023. Ganun po kadali, Mr. Chairman. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, and if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm?
Ngayon, na tinanong ni Congressman Zia Adjong Alonto, si Hernandez. Sabi niya, para naman Mr. Chair, hindi tayo magmumukhang because we don't also want a mere allegation, no? So we just want to know from our guest, Bryce, do you have a circumstantial evidence that can prove your allegation as indeed these arrangements ay na nangyari? Mayroon ka bang pruweba, halimbawa ng text man lang o pag pinag-usapan o ano pa para at least just to make sure? No, for fairness sake, sagot ni Bryce Hernandez. Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po, lahat po sinasabi po ng aking boss sa akin. Sabi ni Congressman Adjong, okay, si Alcantara? Firm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na, Your Honor, regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, o at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adjong. Would you confirm na ito po yung naging sagot nyo, sir? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat, yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto, yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JP, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yun, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay, so ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, doon po sa mga isiniwalat niyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino. So ngayon, para mapatunayan ni Joel na santo siya, ay pinakita niya yung driver's license na nakapangalan kay Bryce Hernandez saka kay Henry Alcantara, na kung saan LTO, driver's license, at iba ang pangalan niya. Ang naging pangalan dito ni Bryce ay Marvin Santos de Guzman. Ang pangalan naman dyan ni Alcantara is PJ Castro Asuncion. Ay, naku. So, gusto niya atakihin na ikaw, falsifikador ka, kaya hindi gumagawa ka lang ng kwento laban sa akin. Yan ang gusto niya palabasin dahil sa karon. Pero ito po ay tahasang kinanggi ni Bryce na siya ang nagpagawa ng ID na yan. Kumbaga, kung ako tanongin nyo, pwedeng nangyari dyan ay may taga-Okada na gumawa niyan at pinangalan lang kay Bryce at saka kay Alcantara. Kahit alam nating lahat na krimen ito, ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakan ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot po sa LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po, taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan So lumalabas sa sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino Hindi po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta Ay, ang alam ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? With the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit po sa casino? Anong ID ginagamit po sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Nakapangalan po sa yun po, yung Marvin de Guzman. O yun na nga. So may Marvin de Guzman ka nga na alias.
Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin D. Guzman. So, ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama. Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, yes, nakapangalan membership kay number. Marvin De Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So, may Honor. alias ka na Marvin De Guzman. Sabihin, wala ko Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na ang ibig sabihin ni Bryce, while na merong peke na LTO dyan, hindi ako gumawa dyan. Hindi ko nga nakita yan. So, ibig sabihin, pwede mangyari na ang gumawa niyan ay yung kausap niya na taga-casino para lamang ma-register siya sa pangalang iba na hindi si Engineer Hernandez ng DPWH but Marvin D. Guzman na private person. nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present. Okada na nagsasabi. Sino maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino, Naglaro. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka nasa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it. Nandoon ka nung October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan eh. Sa Apo, statement mo. apo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Napunta po ako ng Okada na nakapaglaro po. Nung Ng 17 to 2022. 18. At hindi ko alam basta 2022 po, Your Anyway, Honor. You better compose yourself ha. Kasi pabalik-balik ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagka ganyan yung mga statement. Okada na yung nagsicertify eh. Yes po, totoo naman po na ano. Kaya nakapaglaro po ako niyang 2022 po. Hindi mo ginamit yung, hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Chairman, Yes, Senator Bam. sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung di po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mo banggitin. Kaibigan po, ano po? Oh, Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Nadiin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nag-apply nung membership. Mike, ano pala niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila, is my driver's license, nakasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po. Doon pumasok po ako doon. Wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yan. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo, kapag tatsagaan nyo pa ito. Ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong in-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po, itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung mayroong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-ibaw niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na Malinis pangalan mo? ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niya, Mr. Chairman, huwag na nating pagsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Ngayon ba't hindi ka talaga? Pero sinabi ni Ping Lacson na nasa unprogrammed fund yung pundo. Your Honor. Yes, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to
our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez. But for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the independent commission inquiry. Apo, maraming Right. salamat. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Vizcaya, find out what information he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just few. Go ahead, please. Secretary Remulla, magandang hapon. Welcome po sa Senado. Senator Bongo, kasi siya yung okay lang. Sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na Ayun. na-file na o ipa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking So anyway, hanggang dyan na muna tayo. Pag-focus na ng topic natin ay si Joel Villanueva. Mukhang malabo pa rin ang baka malabo makalusot si Joel Villanueva. Pero at least naka-gain din siya ng prominence a little bit kasi naipakita niya kung paano magpalit-palit. At may bit-bit siya na libro ng General Appropriations Act 2023 at sinasabi niya, binasa daw niya lahat yun at wala daw siyang proyekto doon. So, ganon. Sabi ng si D, so paano siya makapag-member kung walang ID? Ganito po yan ang pagkaintindi ko, no? Ang pwedeng mangyari dyan po ay ganito, D. May kausap sila, bibigyan nila ng pera yung taga-Okada. So yung taga-Okada, maraming diskarte yan sa loob. Sir, gagawin kita ng ID, ha? Pero yung ID na yun, hindi mo na alam. Basta sila na lang mag-follow up doon sa maging member ka sa Okada o kung City of Dreams o sa Soler. So sila na bibigay nun. Inimbento lang pero palagay ko doon, inimbento lagi sa computer eh. Nagkaroon ng kinuhunan lang ng litrato tapos naging electronic lang yun. Hindi totoo na may plastic yun. Kung ako tanungin mo. Kaya para lang, purpose na nila, yung kanilang patron ay makapagsugal, ay gano'n ang gagawin nila. So, LTO, nagprint yan. Dapat, hindi naman ako niwala na Ben Reclamador kung na LTO lang talaga. Pwede rin po mangyari. Gaya ng sinabi ko, gaya nito, kunan ko litrato iscan ko yung ID mo, Ben. Pagtapos ko ma-scan, ay baguhin ko, ilagay ko sa computer, baguhin ko yung name, baguhin ko litrato. At tapos, naka-digital ID. Ganun mangyari. So, pwede pa rin mangyari. Tapos sabi ni Aguinaldo, fair lang po na aminin, weak na po ang kaso versus Joel. Tama, ako nagsasabi, weak talaga. Give Joel the credit for it for now. Baka may iba pang ebidensya lalabas, titignan natin. Pero for now, I'm with the idea of Jaime Aguinaldo na medyo weak ang ebidensya lamang kay Joel. At kung gusto na kasuhan, follow the money. It may be hard. Tama, follow the trail of the money. So, si D naman, so dapat imbestigahan din ang Okada. O dapat imbestigahan din kung Okada kung sino-sino sa kanila gumagawa ng ganon. So, Ben Reclamador, paano sila makapagpasok na Okada kung okay, nasagot na natin, no? Love TV Patrol, 1 versus 1. Tapos si Ben Reclamador, pero verify yung message ni DE Alcantara na totoo yan. Ang message lang sinasabi ni Alcantara na totoo yung nanghingi ng flood control. Hindi, multi-purpose building na proyekto. Pero hindi yung flood control. Yan ang sinasabi niya. Panic na si Joel Slayer. Sana kino. So, Loud TV Patrol Day. Hindi lalabas ang number pag i-Viber. Name lang. Kung Viber, name lang. Hindi, kahit ako, tingnan mo ako sa dito, sa cellphone ko. Magbukas po ako ng kung WhatsApp. Kung WhatsApp, ganitong WhatsApp ang appearance o ang WhatsApp
pangalan din lang, walang number. So ngayon, buksan ko yung aking Viber. Oh, sa Viber, pangalan din lang, walang ano. Pangalan din, walang ano, walang number. So, in other words, tama yung sinasabi ni Joel na pwede palit-palitin. Pero ang problema lang kasi, ang pinakita pangalan lang na pwedeng imbintuhin. Kung ang pinakita sana number, ibang usapin yun. Kung telephone number. O sige, ganun lang ang ating conclusion. Sa ngayon, medyo alanganin pa tayo magsabi na nagnakaw ka si Joel. So, WhatsApp yan eh. So, yun, pinakita ko naman ang aking Viber, no? Sa bagay kay Tambi na ata ang Okada. O si Tambi na o si Tambi na nga ata ang may-ari ng Okada. So, dapat imbestigahan din ang Okada kung gano'n. Tama po yan, no? So, Rosana Aquino, Ben Leclamador, Ricky Atong Lutero. May setting dyan sa apps na iset mo sa disappearing messages. Okay. Ben Admaen, si Erwin sangkot kaya sa flood control kasi lumitaw ang pangalan niya. Ben Reclamador, Edgar Nacion, Rosana Aquino, inamin na ni Alcantara na si Joel yung nag-message. Hindi, ang inamin lang po Rosano ay yung multipurpose building lang, hindi yung flood control. Elizabeth J. ang may Kinsaman, sir. Nasagot ko na yan. O sige, hanggang dyan na lang, no? Mga kaibigan ko.